Good morning mga kauno. Ako po pala sila Lane and Daya. Before ko po makita ang numero unong negosyo ng bayan, ako naman po ay isang estudyante, nursing student sa umaga. Pagdating naman po sa gabi, ako po ay nagtitinda ng balot. So, ang magandang bagay po nito, 360 degrees po, binago talaga ng numero unong negosyo ng bayan ang aking buhay. Napalabas na din po sa ABS-CBN, Asenso Pinoy ang aking buhay. Nakabili na din po ako ng kotse dahil dito, ng properties, kumita po ng malaki. And eto nga lang pong nakaraan, kumita po ako ng worth 2.4 million. Diba kahit nasa bahay lang tayo dahil may pandemic, dahil din po sa trending online na negosyo, kumita po ako ng ganito kalaki. So now, diba, gusto ko lang po i-share sa inyo, paano ko po ba talaga nagagawa yon? Ang topic ko po ngayon is building people. So alam naman po natin sa negosyo na ginagawa natin, pag meron kang malaking grupo, sigurado na magkakaroon ka ng magandang resulta. Mabibili mo yung kotse na gusto mo, magkakaroon ka ng property, kikita ka ng malaki, at the same time, magiging top earner ka. Pero now, ang ituturo ko po sa inyo, paano po ba kami nagbibuild ng people, ng tao, di ba? Ngayong online po. So, number one, di ba, create a culture. Kailangan po, makapag-create ka ng isang sistema na madaling sundan, madaling gayahin, ng kahit sino or kahit nasaan ka pa man, na sigurado madaling magagawa ng mga tao mo. So, ang ginagawa po namin ngayon sa online, di ba yan, meron po kaming proper online culture, proper welcoming, regular Zoom business preview, regular Zoom gathering and training, and online bridging. So, kami po sa grupo ko, meron kaming tinatawag na proper welcoming. Paano po ba yan? Lahat po ng nagiging guest namin every day, meron po kaming isang page na kung saan pinapa-welcome po namin lahat po ng nai-invite namin doon para maramdaman po nila na welcome po sila sa ating negosyo. At the same time, binibigyan din po namin sila ng tips. Ganon din po yung ginagawa natin before. Kumbaga, para lang po kami nag-EA, binibigyan po namin sila ng tips kung paano po nila mabilis na magagawa po ang ating negosyo. So, pangalawa po, nagkakaroon kami everyday ng Zoom Business Preview. So, everyday po, tawag dito, nagpe-present po kami ng business from 5 p.m. to 7 p.m. po ng buong grupo po namin. And once a week naman po, meron po kaming Zoom gathering and training. Dito naman po, nag-share po yung mga kumikita po ng malaki. At the same time, nagtuturo din po kami ng skills kung paano po natin mas mabilis na magagawa po yung ating negosyo. Online bridging naman po, paano po ba yan? Basta kagrupo po namin, pagdating po sa Facebook, lahat po yan, friends namin, ang ginagawa po namin, kung ano man po yung mga posting namin, kung ano pagdating po sa negosyo, and minsan nga po ako malimbawa po nag-birthday, o kaya nag-post siya about sa family niya po, lahat po yan, nilalike ko, nagko-comment ako, and ganyan din po yung ginagawa ng grupo namin, which is lahat po ng posting, basta about po sa negosyo, and sa kanya po, basta yung mga positive po, i-like mo, and syempre, mag-comment ka na din. Online support system. Kami po, ang ginagawa namin sa grupo, after din po namin mapresenta ng negosyo, ang ginagawa po namin, one-on-one po namin yan. Kung saan po, binibigyan namin ng tips, paano siya mas mabilis, bakit niya kailangan mas mabilis na gawin po, na kailangan mabilis niya pong gawin yung negosyo natin, and at the same time po, pagka nag-member na siya, or kapartner na po natin siya, one-on-one pa din po namin yan. Para saan? Para at least po mag-goal setting naman namin siya and maplanuhan po kung paano niya po mas mabilis na makukuha po ang kanyang mga pangarap. And syempre po, kailangan every month, meron din po tayo dito tinatawag na monthly maintenance, or dapat po lahat ng ginagamit natin sa bahay, like yung sabon natin, coffee natin, juice, and lalong-lalo na yung mga vitamins natin, dito na po natin sa uno, di ba, i-grocery lahat ng yan, di ba? Dapat monthly po, ginagawa na natin yan. Makasanayan na yan, hindi lang ikaw, pati buong pamilya mo. Di ba, kaya nga po sabi ko talaga sa grupo ko, kung mahal mo talaga ang pamilya mo, kailangan sila talaga yung unang pa-joinin mo sa negosyo natin. Kasi napakagaganda po ng products natin. So, dapat every month talaga, di ba, nag-grocery ka, gumagamit ka ng produkto, and nagme-maintain ka. So, every day din, kailangan magre-regular posting ka. Paano yan?
Ako po sa grupo namin, katulong po ang lahat ng leaders ko. Gumagawa po kami ng regular posting, katulad po pag umaga. Ang post po namin dyan, about po sa mga realization. Pagdating naman po ng afternoon, ang pinopost po namin dyan, yung mga kumikita po sa grupo namin everyday. Pagdating naman po sa gabi, ang pinopost naman po namin, all about transactions naman po. And dapat talaga everyday din mag-add ka ng new friends. Kasi ako po sa totoo lang, hindi po ako naniniwala nang wala ka nang ma-invite, lalo na po ngayon sa online. Ang market po natin, Facebook, di ba? Gaano karami ang friends natin sa Facebook. Eh naniniwala ako, yung iba nga po sa atin, hindi lang isa ang Facebook, yung iba, 2, 3, meron pa nga po, 5. Eh sa isang Facebook, di ba sa isang Facebook mo, meron kang 5,000 friends. Di ba sa 5,000, kumuha ka na lang ng 10% dyan na mapapajoin. Napakadami na po niyan. So, dapat talaga everyday, di ba, kung gusto mo talaga na marami kang masharean ng business natin, kailangan, di ba, mag-add ka daily na mga friends mo. So, dapat din, all positive environment lang. Paano all positive environment? 'Di ba lalong-lalo na 'to sa Facebook mo. Sa ngayon, 'di ba, alam naman natin na negosyante ka na. Never ka na dapat nagpo-post ng negative. Dapat ang pino-post mo ngayon yung mga malinamnam, 'di ba? Kumbaga pagka tinignan ng mga friends mo sa Facebook, yun na mo-motivate sila, na-i-inspire sila, 'di ba? Dahil sa mga posting mo sa Facebook. So, kumbaga ganito 'yan, ihiwalay na natin, 'di ba, yung negosyo sa pang-personal mo. Nag-away kayo ng mister mo or kung sino man, 'di ba? Yung kaaway mo, dapat hindi na natin 'yan pinopost sa Facebook. And syempre, huwag ka na rin magko-comment na mga negative, kung ano man yung mga issue sa Facebook. Huwag na din po tayo sumali diyan dahil ngayon, syempre, negosyante na tayo at ang negosyo po natin ay nasa online na. So, ang next ko naman po ay dapat po magtiwala tayo sa proseso. Kahit anong larangan po, trabaho man yan or negosyo man yan sa labas, hindi lang po sa negosyo na ginagawa natin. Lagi po nating tatandaan talaga na may proseso po talaga tayong pagdadaanan, hindi madali. 'Di ba? Pero sigurado na pag pinagdaanan mo yung proseso, may nag-aantay na napakagandang resulta sa'yo. Parang ganito na lang po, yung nakikita nyo ngayon sa picture. Pag halimbawa, di ba, gumagawa ng building or nagpagawa ka ng bahay, sa umpisa talaga hindi mo makikita yung resulta niyan, kung gaano yan kaganda. Sa simula, habang ginagawa pa lang yan, madumi, makalat, magulo, pangit, mabaho, lahat ng kapangitan nandiyan na para ding sa ginagawa natin ng negosyo. Sa umpisa talaga, merong mga tao na hindi maniniwala sa'yo, maraming mangungutya sa'yo, may mga pagdadaanan ka dito na hindi maganda, pero kailangan tumingin ka, di ba, doon sa nag-aantay sa'yo na resulta. So, parang ganito lang din, di ba, sa umpisa, di ba, yung building nga, pangit pa yan. Pero pag nagawa yan, di ba, maa-amaze ka talaga na ganyan pala kaganda yung naging resulta. So, ako, naniniwala din ako sa bawat tinanim mo, di ba, sigurado na may aanihin ka, kaya dapat magtiwala ka lang, hindi pa man agad-agad binibigay sa'yo yung resulta na gusto mo, maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Kasi sigurado, pag nakita ni Lord na deserve mo na ang isang bagay sa ayaw at sa gusto mo, ibibigay ng Panginoon yung gustong-gusto mong resulta. It is not the beauty of a building you should look at. It's the construction of the foundation that will stand the test of time. Diba? So, kumbaga sabi nga dyan, diba, magtiwala ka lang talaga, diba, sa proseso na pagdadaanan mo kasi after naman yan, diba, alam mo yon, maa-amaze ka, diba, dun sa, alam mo yon, dun sa pinaghirapan mo talaga, dun sa pundasyon mo talaga na at sasabihin mo talaga, buti na lang talaga, dumaan lang ako sa proseso, kaya ngayon, ganito na kaganda ang resulta na meron ako. Third, hold the vision. So, maniwala ka lang. Di ba? Parang ganito. Noong time na na-invite ka sa negosyo natin, di ba nabuksan yung mga pangarap mo? Di ba nabuksan yung isip mo, yung natutulog na pangarap mo? Di ba naisip mo noon, nung na-invite ka, grabe, dito ko matutupad ang mga pangarap ko, dito ko makukuha yung bahay na gusto ko, yung pangarap na bahay ko para sa pamilya ko, yung kotse ko, yung savings, makapag-travel, di ba? Makatulong sa maraming tao, di ba? So, paniwalaan mo lang yon. Kasi bakit? Minsan darating talaga tayo, doon nga sa kanina yung sinabi ko, yung proseso talaga, may pagdadaanan ka talaga na hindi maganda dito. Pero kapatid, kailangan kung ano yung nakita mo dito, panghawakan mo.
mo. Maaaring ngayon na may mga tao na hindi naniniwala sa'yo. Maaaring hindi nakikita ng ibang tao yung nakikita mo. Pero kapatid, kailangan, di ba, para kang kabayo. Di ba yung nangangarera na kabayo, di ba meron silang tapahoho, focus ka lang. Di ba never ka, di ba never kang makinig, di ba sa mga negative na tao, never kang makinig sa sasabihin ng ibang tao sa'yo. Tandaan mo kapatid, ikaw yung nakakita ng negosyo. Di ba tandaan mo, yung nakita mo negosyo, pag nagkaroon ka ng resulta dito, nabili mo yung kotse mo, ikaw yung magmamaneho niyan. Pag kumita ka ng malaki dito, ikaw yung gagasta niyan. Pag nabili mo yung bahay na gusto mo, ikaw yung titira dyan. Kaya bakit ka makikinig sa ibang tao? Kaya kailangan panghawakan mo yung nakikita mo dito na mangyayari sa'yo. So, when the vision is clear, strategy is easy, di ba? So, sabi nga kapag ka talagang, alam mo yon kahit gaano pa man, di ba? Alam mo yon yung pagdadaanan mo, pero malinaw naman talaga sa'yo, di ba? Yung pupuntahan mo, yung mga pangarap mo, sigurado magiging madali na lang yung proseso para sa'yo, or magiging madali na lang yung mga gagawin mo. Basta panghawakan mo lang lahat ng mga pangarap mo. Hindi man sila nakikinig sa'yo, hindi man sila naniniwala sa'yo, kailangan paniwalaan mo yung sarili mo, paniwalaan mo yung mga bagay na nakikita mo, at yung mga pangarap mo, hindi lang para sa'yo, kundi para sa buong grupo mo. So, visualize mo yung pinakamagandang future, di ba, na mangyayari sa'yo dito. Huwag kang entertain ng mga dream stealers o yung mga taong negative. Di ba, huwag kang maniwala dyan, hindi totoo yan, ganito yan. Kapatid, huwag na huwag mo silang paniniwalaan. Ang paniwalaan mo, yung sarili mo. Parang kami, ito yung mga pakita ko lang sa inyo, ito yung mga leaders ko, nakasama ko before, sa hirap talaga. And ngayon, nakakatuwang part lang, sabi ko nga, ang negosyo po na to, hindi lang ako yung pinakita, ito yung pinakang kinikilabutan ako. Kasi dahil sa negosyo po na to, marami na rin po akong natutulungan under my organization na kumikita po ng malaki, nagkaroon ng kotse, may bahay at lupa. Di ba ganyan po kaganda yung negosyo na ginagawa natin, na habang umaangat ka, di ba, na habang natutupad mo ang iyong mga pangarap, marami ka ring mga natutulungan na mga normal lang na tao, mga simpleng tao lang din na may mga pangarap din, at hindi po yun kayang tumbasan ng kahit magkanong halaga. Ayan po yung mga leaders ko, di ba, sa Forex9 system, sa grupo ko na dati mga walang-wala, pero ngayon, kumikita na ng malaki and natutupad na rin nila yung mga pangarap nila. And number 4 po, submit to the system, di ba? So, do not reinvent the wheel. Maganda na po ang sistema ng bawat grupo sa uno, di ba? Kung ano man yung sistema ng grupo nyo, napakaganda na po niyan. Hindi na kailangan pang ito yung gagawin mo. Pag sinabi po ng mentor mo, ito yung sistema natin, ito yung gagawin mo, huwag ka nang humanap ng iba pang sistema. Huwag ka nang gumawa pa ng sarili mong sistema. Maniwala at magtiwala ka na lang sa sistema nyo. Kasi ang sistema nyo po ay proven and effective na, hindi po ito trial and error. Kaya nga makikita mo di ba, sa bawat grupo, sa uno, napakaraming may resulta, and sa buong kumpanya natin, napakaraming kumikita ng malaki, napakaraming natupad ang pangarap, di ba? Kaya wag mo nang tanungin, kapatid, kikita po ba ako dito? Tanggalin na lahat ng duda, tanggalin na lahat ng takot, kasi po ang sistema natin ay sure ball, di ba? Nakikita ka. Di ba? So, new normal, golden rule ngayon sa grupo namin, the system is always right. Wag mo nang questionin yung system. Sundin mo na lang, gawin mo na lang. Di ba? Number 1, the system is always right. Number 2, if you think the system is wrong, go back to rule number 1. So, wala ka pong magagawa. Diba, yung sistema po ay laging tama. So, kung nag-iisip ka, tama ba to? Tama po yung sistema, diba, na tinuturo sa'yo. Sabi ko nga po, lagi sa grupo ko, lahat ng ituturo sa'yo ng mga mentor mo, diba, lahat po yan tama. Basta pasok yan sa 3 kategory. Basta legal, normal, and ethical po, di ba? Yung mga tinuturo na mentor mo sa'yo, sundin mo lang. And kami po mga mentors, hindi rin namin hahayaan na magkamali ka sa negosyo na to, kasi pag nagkamali ka, mamamali-mali din po yung negosyo namin. Kaya di ba, ulitin ko lang, mag-submit ka sa sistema, kasi
Sobrang tamang-tama na po yan, di ba? Kumbaga, tawag ito, sigurado na po yan na magkakaroon ka ng resulta pag sinundan mo yung sistema na sinabi sa'yo ng mentor mo. And pinakauli po sa lahat, always remember your why. Bakit mo ba talaga ginagawa to, di ba? Darating yung time, mapapagod ka, darating yung time, tawag dito, madidemotivate ka, di ba? Kumbaga, meron sa'yo mga negative. Minsan, tawag dito, sasabihin mo, tama pa ba talaga tong ginagawa ko? Or marami ka ng sakripisyo, hindi pa agad-agad binibigay yung resulta na gusto mo. So, kumbaga, magano ka, di ba? Minsan, magtatanong ka, pero kapatid, di ba? Kanina nga, sinabi ko sa inyo, hold the vision. And sabi ko nga, kapag ka malalim talaga yung dahilan mo dito, kung para kanino mo siya ginagawa, tawag ito, alalahanin mo yon sa tuwing ayaw mo na, pasuko ka na, alalahanin mo yung mukha ng pamilya mo, bakit mo ba talaga ginagawa to? And sabi ko nga, pag meron ng negative sa'yo, isipin mo kagad, di ba, na tawag dito, bibigyan ba ako ng masarap at magandang buhay neto? Kaya ba akong tulungan neto na matupad ko yung mga pangarap ko para sa pamilya ko? Kung hindi ka naman niya kaya, di ba, na matulungan, na matupad yung mga pangarap mo, kapatid, ang isipin mo lagi yung pamilya mo. Di ba ako, ito yung family ko, actually, meron ako ngayong 7 months old baby. Ayan si Lucas, yan ang pinag-aalaya namin ng partner ko, ng lahat ng trabaho namin ngayon. And syempre, yung buong grupo ko, yung General, Superior Limitless, 4x9 System, na sabi ko nga, lagi sa mga tao ko, pag ikaw po, nabigyan ka na or nagkaroon ka na kahit isang tao lang yan, di ba, wag ka nang hihinto sa negosyo natin. Kasi yung pina-join mo sa negosyo natin, di ba, yung mga pangarap niya na natutulog, ginising-gising mo, tapos di ba, iiwanan mo lang. Kaya kapatid, wag kang hihinto sa negosyo, 'di ba, na ginagawa natin, 'di ba? Kasi yun nga, pag lalo na pag may mga napa-join ka na, so isa sa mga dahilan, 'di ba, na hindi lang yung pamilya mo, kundi syempre yung buong grupo mo kung bakit kailangan tumuloy-tuloy ka sa negosyo na ginagawa natin. So ayan yung baby ko, 'di ba, si Lucas, na napakakulit. So ito po, no, sabi ko dito, huling picture na. Inside every self-made woman is a poor kid who followed her dream. So ako po, di ba, bata pa lang ako, masyado na akong ambisyosa. Bata pa lang ako, napakarami ko na pong pangarap. And nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra sa Panginoon dahil nakita ko po ang isang napakagandang negosyo na katulad po ngayon kahit nasa bahay lang po ako dahil may pandemic, di ba, dahil new normal, may baby ako, hindi pwede talagang nasa labas, di ba, pero grabe po yung kinikita ngayon, milyon ang kinikita, maraming natutulungan, kaya nagpapasalamat po talaga ako sa numero 1 negosyo ng bayan, sa sa board of directors po natin, sa mga mentor, coaches, and sa buong po, most especially sa grupo ko po, ang Superior Limitless 4x9 System. Yun lamang po, maraming salamat sa inyong lahat, and God bless us all.